Pinipiga ang buhay mo habang nagpapakababa ka. Sa sahig na malamig. Walang awang nilalapastangan ang iyong sakripisyo. Habang sa kabilang kwarto, nilulustay ni Yasmina ang yaman ng pamilya kasama ang kanyang kabit. Basurang tagapag-alaga. Iyan lang ang halaga mo, sigaw ng malupit na ginang. Ngunit tapos na ang pagiging alipin. Babangon siya mula sa putik para bawiin ang anak na ninakaw sa kanya. Hanggang saan naabot ang puot ng isang inang inagawa ng lahat. Wala siyang kwentang asawa. Pabigat sa buhay ko, at yang yaya na yan, hayaan mo siyang magpakamatay kakatrabaho. Palamunin lang naman natin yan. Kaya dapat lang nasulitin natin ang bawat patak ng pawis niya hanggang sa mamatay siya sa pagod. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa likuran ni Salome. Nakatayo siya sa labas ng nakapinid na pinto ng marangyang silid-aklatan. Habang sa loob ay umaalingaw-ngaw ang matinis at malupit na halakhak ni Yasmina na tila sinusugatan ang tahimik na gabi. Sa mga nanginginig niyang kamay. Maingat na bitbit ni Salome ang isang pilak na tray. Nakapatong doon ang umuusok na sabaw na 2 oras niyang pinakuluan upang masiguro na may laman ang tiyan ng kanyang paralisadong amo na si Sir Hector. Sa bulsa ng kanyang lumang uniforme, nakasilip ang paboritong manika ni Lyra na buong pagmamahal niyang tinahi kagabi habang nakikipaglaban sa sariling antok. Matapos itong sirain ng mismong ina ng bata, unti-unting nanlamig ang buong katawan ni Salome. Isang makapal na nakababarang sakit ang bumalot sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay ninanakawan siya ng hangin. Ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ang lahat ng puyat at pag-aalaga na higit pa sa ginagawa ng isang tunay na ina at asawa, ay itinuturing lamang palang basura. Gusto niyang umiyak. Ngunit kahit ang kanyang mga luha ay natuyo sa labis na pagkabigla, mahigpit niyang kinagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang anumang hikbing gustong kumawala mula sa kanyang nagdurugong dibdib. Ang bigat ng tray na kanyang dala ay tila naging kasing bigat ng mundong matagal na niyang pinapasan. Hindi pa siya nakakabawi sa sakit ng mga narinig nang biglang may isang magaspang na kamay ang dumaklot sa kanyang balikat mula sa likuran. Paglingon niya ay bumulaga ang matalim na paningin ni Manang Rosa. Ang mayordoma ng mansyon at pinagkakatiwala ang aso ni Yasmina. Anong tinutunganga mo diyan? Basurang yaya. Nakikinig ka ba sa usapan ng mga amo mo mapang-uyam na bulong ng matanda? Habang ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Bago pa man makasagot si Salome, sinadyang tabigin ni Manang Rosa ang gilid ng tray gamit ang kanyang braso. Nawalan ng balanse ang mga kamay ni Salome. Ang mamahaling porselanang mangkok ay nahulog at nadurog sa malamig na marmol na sahig. Ang mainit na sabaw ay kumalat. Tumalsik sa manipis na tsinelas ni Salome at nag-iwan ng mapulang paso sa kanyang balat. Ngunit hindi ang hapdi ng paso ang ininda ng kanyang puso. Dahan-dahang napaluhod si Salome sa harap ng basag na mangkok. Marahan niyang idinampi ang kanyang nanginginig na mga daliri sa natapong likido. Wala siyang pakialam sa pagod sa pagluluto o sa pasong nakuha niya. Ang tanging isinisigaw ng kanyang isip ay ang matinding panghihinayang na panibagong gabi na naman na matutulog ng gutom at walang lakas ang kawawang si Sir Hector dahil sa kasamaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang nakayuko siya upang pulutin ang mga bubog, may isang lumang piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa ng palda ni Manang Rosa. Ito ay isang kupas na litrato. Saglit itong nasilayan ni Salome, isang larawan ng isang sanggol na may balot na kumot ng ospital na may malinaw na tatak. Bago pa man niya matitigan itong maigi, mabilis na dinampot iyon ni Manang Rosa. Kapansin-pansin ang matinding kaba at pamumutla sa matandang mukha nito. Linisin mo yan bago ko ipalamon sa iyo ang mga bubog na yan, nanginginig ang boses ni Manang Rosa sa takot na nabisto. Saka nagmamadaling tumalikod at naglakad palayo na tila may malaking kasalanang tinatakasan. Naiwan si Salome sa malamig na pasilyo. Mag-isang pinupulot ang mga basag na piraso ng porselana habang tahimik na nag-uunahan ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa natapong sabaw. Sumisimbolo sa kanyang unti-unting nauubos na pagkatao. Matapos linisin ang kalat, dinala niya ang sarili sa madilim at tahimik na silid ni Hector. Nakahiga ang bilyonaryo. Tuwid na tuwid.
at ang mga mata ay nakatitig sa kisame na tila walang buhay. Lumapit si Salome. Maingat na inayos ang kumot ng lalaki. At dahan-dahang pinunasan ang tuyong labi nito gamit ang isang malambot na bimpo. Habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ng lalaking pinagtataksilan ng sarili nitong asawa, isang malalim at mapait na katanungan ang umalingaw-ngaw sa isip ni Salome. Bakit kailangan kong magdusa ng ganito para sa pamilyang hindi naman akin? Akmang tatalikod na sana siya upang lumabas ng silid nang may isang munting detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Mula sa tila patay at blangkong mga mata ni Hector, isang mabigat na patak ng luha ang dahan-dahang kumawala at naglandas pababa sa kanyang pisngi sa kalagitnaan ng katahimikan. Nanginginig ang mga daliri ni Salome nang dahan-dahan niyang punasan ang nag-iisang patak ng luha na naglandas sa pisngi ni Hector. Sa loob ng 2 taon niyang pag-aalaga sa paralisadong bilyonaryo, ngayon lamang niya nakitang nagpakita ito ng emosyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Salome habang inaayos niya ang una ng amo. Palihim na umuusal ng panalangin na sana ay naririnig ng lalaki ang kanyang mga salita ng pag-alo. Ngunit ang hindi alam ni Salome, at ng buong mundong nag-aakalang siya ay naging isang walang kwentang gulay, ay ang katotohanang gising na gising ang diwa ni Hector. Sa likod ng mga matang tila walang buhay at katawang hindi maikilos, isang matinding bagyo ng emosyon ang nag-aalab sa kanyang dibdib. Nararamdaman ni Hector ang magaspang ngunit napakainit na palad ni Salome. Bawat haplos ng babae ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Narinig niya ang lahat ang malupit na pang-aalipusta ng kanyang asawa. Ang pagbasag ng mangkok at ang tahimik na paghikbi ni Salome. Gustong-gusto niyang bumangon. Gusto niyang sumigaw. Balian ng buto si Manang Rosa at yakapin ang kaawa-awang babae upang sabihing wag na itong umiyak dahil nandito siya para protektahan ito. Subalit nakakulong siya sa sarili niyang patibong. Kailangan niyang manatiling paralisado upang mabunyag ang buong sukat ng kasakiman ng kanyang asawa. Pinipilit niyang lunukin ang sariling galit. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkadurog ng puso ng kaisa-isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ang sagradong katahimikan ng kwarto ay biglang binasag ng malakas at walang galang na pagtulak sa mabigat na pinto. Pumasok si Yasmina. Suot ang kanyang paboritong pulang bestida at mamahaling mga alahas. Nasinundan ng mayabang na hakbang ni Lucio, mabilis na umatras si Salome. Yumuko at ipinagkrus ang mga kamay sa kanyang harapan. Tanda ng kanyang mababang katayuan, wala man lang pag-aalinlangan. Lumapit si Lucio kay Yasmina at tahasang hinalikan ang leeg ng ginang, mismo sa harapan ng nakahigang si Hector. Naghalakhakan ang dalawa na tila pag-aari nila ang buong mundo at walang pakialam kung nakikita sila ng asawang hindi makagalaw. Kausap ko lang ang boss sa telepono kanina. Mayabang na wika ni Lucio habang nilalaro ang buhok ni Yasmina. Nakahanda na ang mga pekeng dokumento. Sa sandaling makuha natin ang pirma niya para sa mga shares. Ibebenta natin ang buong kumpanya sa mga dayuhang investor. Pagkatapos noon, malaya na tayo sa pabigat na ito. Ngumiti si Yasmina ng isang ngiting puno ng lason at kasakiman. Lumapit siya sa maliit na mesa sa gilid ng kama at nagtimpla ng gamot mula sa mga bote. Konting tiis na lang. Mahal ko. Malambing ngunit nakakikilabot na bulong ni Yasmina kay Lucio. Bago bumaling kay Salome na nakatungo pa rin sa isang sulok. Oy, Yaya, painumin mo ng gamot ang gulay na yan. Kailangan niyang manatiling buhay hanggang bukas para sa notaryo. Pagkatapos mong gawin yan, linisin mo ang banyo sa baba. Ayokong makita ang pagmumukha mo rito pagkagising ko. Iniwan ng dalawa ang kwarto na may dalang maiingay na halakhak at mga pangakong puno ng kasalanan. Nang sumara ang pinto, muling bumalik si Salome sa tabi ng kama ni Hector. Hindi niya mapigilang maawa sa sinapit ng lalaking dating tinitingala ng lahat. Ngayon ay ginagawang laruan ng sariling asawa. Marahan niyang hinawakan ng malapad at manhid na kamay ni Hector. Mahigpit itong pinisil na tila ipinapasa niya ang sariling lakas. Huwag po kayong mag-alala. Sir Hector, nandito lang po ako. Hindi ko po kayo pababayaan.
Basag na bulong ni Salome, habang ang mga luha ay muling nagbabadya sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ginamit ni Hector ang lahat ng natitirang lakas at determinasyon ng kanyang isip at katawan. 1 milimetrong paggalaw sadyang iginalaw niya ang kanyang hinlalaki upang marahang masagi ang balat ni Salome. Hindi ito napansin ng kasambahay bilang isang sadyang pagkilos. Inakala lamang nitong isang natural na panginginig ng kalamnan. Ngunit para kay Hector, iyon ang kanyang tahimik na pagsigaw ng pag-ibig at pasasalamat. Pinahid ni Salome ang kanyang mga mata at kinuha ang baso ng gamot na inihanda ni Yasmina kanina. Ilalapit na sana niya ang kutsara sa mga labi ni Hector. Ngunit biglang natigilan ang kanyang mga kamay. Inilapit niya ang baso sa liwanag ng lampshade. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Ang dating malinaw at dilaw na likido ng gamot ay napalitan ng isang madilim, tila kalawang na kulay, na may maliliit na partikulong lumulutang at nagiiwan ng kakaiba at matapang na amoy. Isang amoy na hindi nagbibigay ng buhay, kundi nangangako ng kamatayan. Napatitig si Salome sa mukha ni Hector. Ang baso ng kahina-hinalang gamot ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Iinumin ba ng paralisadong bilyonaryo ang laso na ito? Nanlalamig ang mga palad ni Salome habang tinititigan ang madilim na likido sa loob ng baso. Alam niya ang amoy ng gamot ni Hector. At ang amoy na pumapailan lang ngayon ay hindi gamot ito, ay amoy ng kamatayan. Matapang at tila kalawang na nanunuot sa kanyang ilong. Sa isang mabilis at nanginginig na galaw, dinala niya ang baso sa banyo at ibinuhos ang lason sa lababo. Pinanood niya ang bawat patak nito na puyat na umikot sa butas ng drainage hanggang sa mawala. Kasunod ng pagpapatak ng tubig upang burahin ang anumang ebidensya. Pinalitan niya ito ng malinis na tubig na hinaluan ng dinurog na bitamina. Bago maingat na ipinainom kay Hector, kinaumagahan. Ang mansyon ay muling binalot ng tensyon. Si Yasmina ay abala sa harap ng malaking salamin. Sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang mukha habang inihahanda ang sarili para sa isang marangyang gala. Ang bawat alahas na isinusuot niya ay tila mas mahal pa sa buhay ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim niya. Isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Ang 8 taong gulang na si Lyra ay nadapa. Ang kanyang maliit na tuhod ay gasgas at dinadaluyan ng pulang dugo na nagmantsa sa puting medyas nito. Sa halip na dinaluhan, isang matalim na tingin at singhal ang ibinigay ni Yasmina sa sariling anak. Tumigil ka sa pag-iingay. Lyra, masisira ang makeup ko sa ginagawa mo. Kay rami-raming katulong dito. Bakit sa akin ka lalapit? Umalis ka sa harapan ko. Ang dumi-dumi mo ang bulyaw ni Yasmina habang maingat na inaayos ang kanyang mamahaling hikaw. Mabilis na lumapit si Salome at kinalong ang bata. Marahan niyang binuhat si Lyra at dinala sa isang sulok ng kusina upang gamutin ang sugat. Habang nililinis ni Salome ang tuhod ng bata, ang 10 taong gulang na si Diego ay lumapit din at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Don't cry na, Lyra. Nandito naman si Mama Melly. Ang mahinang sabi ni Diego. Ang boses ay puno ng pag-aalaga. Mama May, thank you po for taking care of her. Ngunit ang mga salitang iyon, na dapat sana ay punla ng pag-ibig, ay tila naging mitsa ng isang malaking pagsabog. Nakatayo na pala si Yasmina sa likuran nila. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa narinig. Anong tinawag mo sa kanya? Diego, mama, ang boses ni Yasmina ay tila matalim na kidlat na bumiyak sa katahimikan ng bahay. Lumapit siya ng mabilis at walang babala ay binigyan ng isang malakas na sampal si Lyra. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ng bata ay umalingaw-ngaw. Kasunod ng mas malakas na pag-iyak ng maliit na batang walang malay. Hindi mo, nanay, ang basurang yan. Isang alipin lang siya na binabayaran para maglinis ng dumi natin. Huwag na huwag mong dudungisan ang pangalang mama. Sa pamamagitan ng pagtawag sa isang hampaslupa ang sigaw ni Yasmina. At akma pa niyang sasampalin muli ang bata. Hindi nakapag-isip si Salome. Ginamit niya ang kanyang buong katawan upang protektahan si Lyra. Sinalo ang susunod na sampal na dapat ay para sa bata. Napaling ang mukha ni Salome sa lakas ng tama. Ang kanyang pisngi ay agad na namaga at uminit.
ngunit nanatili siyang nakayakap ng mahigpit kay Lyra at Diego. Tama na po. Ma'am, ako na lang po ang saktan ninyo. Huwag lang ang mga bata. Ang pakiusap ni Salome. Ang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Yasmina. Gusto mong magpakabayani? Sige. Dahil masyado kang mapangahas. Wala kang matutulugan sa loob ng bahay na ito ngayong gabi. Doon ka sa labas. Sa may bodega. At huwag kang mangangahas na pumasok hanggat hindi sumisikat ang araw. Manang Rosa, siguraduhing nakakandado ang lahat ng pinto. Itinapon si Salome sa labas ng mansyon sa gitna ng malamig na gabi. Ang hangin ay humahampas sa kanyang manipis na uniforme. Nagdadala ng tusok ng ginaw sa kanyang balat. Naupo siya sa isang lumang silya sa tapat ng bodega. Niyayakap ang sarili habang ang kanyang pisngi ay patuloy na kumakalam. Sa gitna ng kadiliman, isang maliit na kaluskos ang narinig niya mula sa bintana ng kwarto ng mga bata sa ikalawang palapag. Isang manipis na kumot ang dahan-dahang ibinaba gamit ang isang tali. Kasama ang isang maliit na piraso ng papel. Binuklat ni Salome ang papel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang drawing iyon ng 3 tao na magkakahawak ng kamay sina Diego, Lyra, at siya. Sa ibaba ay may nakasulat na, "Thank you, Yaya, we love you." Napahagulgol si Salome. Ang init ng kanyang mga luha ang tanging nagbibigay ng ginhawa sa kanyang nanlalamig na katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang katanungan ang muling sumagi sa kanyang isip. Sa tuwing nakikita ni Yasmina si Lyra, palaging may halong pandiri at puot sa kanyang mga mata. Bakit tila isinusuka ng isang ina ang sarili niyang anak? Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang ang katahimikan ng gabi ay mabasag ng tunog ng gulong ng sasakyan na dahan-dahang pumapasok sa malaking gate ng mansyon. Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng pintuan. At mula rito ay bumaba ang isang matandang babae na may tindig na puno ng awtoridad at lihim si Doña Caridad. Sa pagsikat ng araw, ang namamanhid na katawan ni Salome ay pinahintulutan na ring pumasok sa loob ng mansyon. Ngunit hindi upang magpahinga. Sa halip na tulog, isang panibagong utos ang sumalubong sa kanya mula kay Manang Rosa. Kailangan niyang linisin ang bodega sa likod ng bahay upang maging imbakan ng mga dumarating na kagamitan ni Doña Caridad. Ang matandang babaeng dumating kagabi na tila nagdala ng mas mabigat na ulap sa loob ng tahanan. Si Doña Caridad ay hindi biro kung tumingin. Ang kanyang mga mata ay tila 2 uling na mabilis sumunog sa anumang madantayan nito. Habang naglalakad si Salome patungo sa bodega, hinarang siya ng matanda sa pasilyo. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa amoy ng gamot at alikabok. Siguraduhin mong malilinis ng maigi ang bawat sulok. May. Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad. Malamig at walang bahid ng awa. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa pamilyang ito, wala ka nang babalikang ina noon sa probinsya. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng simpleng pagtatrabaho lang. Kaya ayusin mo. Yumuko si Salome. Tinatanggap ang bawat salita na tila mga latigo sa kanyang likuran. Opo, Doña Caridad. Gagawin ko po. Ang bodega ay madilim, mainit, at puno ng mga gamit na kinalimutan na ng panahon. Ang bawat hakbang ni Salome ay nagiiwan ng bakas sa makapal na alikabok sa sahig, habang maingat niyang inililipat ang mga lumang silya at kahon. Ang tanging tunog na naririnig ay ang kanyang sariling mabigat na paghinga at ang mahinang kalos ng mga gamit sa semento. Sa kanyang pag-abot sa isang mataas na aparador upang punasan ang ibabaw nito. Isang maliit at lumang kahon na yari sa kahoy ang hindi sinasadyang nasagi ng kanyang braso. Ang tunog ng pagbagsak ng kahon sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid. Dahilan upang bumukas ang takip nito at kumalat ang mga laman sa kanyang paanan. Agad na lumuhod si Salome upang pulutin ang mga ito. Ngunit napatitig siya sa isang tumpok ng mga papel. Ang mga ito ay mga dokumento mula sa St. Jude Hospital. 8 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso ay hindi ang mga papel, kundi ang isang maliit na bagay na kumikinang sa gitna ng mga alikabok.
Isang maliit na silver bracelet na pambata. Nanginginig ang mga daliri ni Salome nang dinala niya ang bracelet sa liwanag na nagmumula sa maliit na bintana. Ang kanyang paningin ay biglang lumabo dahil sa mga luhang agad na namuo. Sa maliit na platito ng bracelet, may nakaukit na letrang S. Sa isang sandali, ang bodega ay naglaho. Ang kanyang gunita ay sapilitang bumalik sa isang gabi ng bagyo, 8 taon na ang nakalilipas sa isang pampublikong ospital. Naalala niya ang lamig ng silid, ang sakit ng kanyang katawan matapos manganak, at ang maliit na sanggol na tanging sandali niya lang nahawakan bago siya mawalan ng malay dahil sa komplikasyon. Ang huling bagay na ginawa niya bago pumikit ang kanyang mga mata ay ang isuot ang eksaktong bracelet na ito sa maliit na bisig ng kanyang anak. Pagkagising niya, ang tanging balitang sumalubong sa kanya ay ang malamig na salita ng nurse, "Patay na ang anak mo." May. Hindi kinaya ng baga niya. Isang mahaba at masakit na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Bakit narito ang bracelet na ito? Bakit nasa pag-aari ito ni Doña Caridad? Ang bracelet na dapat ay kasamang nailibing ng kanyang pumanaw na sanggol. Pilit niyang idinikit ang bracelet sa kanyang sariling pulso. Pilit na hinahanap ang init ng balat ng anak na hindi man lang niya nakitang lumaki. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsimulang magtanong, magduda, at mabaliw sa posibilidad na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang kanyang pagdadalamhati ay biglang naputol nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas. Ang pinto ng bodega ay bumukas ng malakas. Nagpapapasok ng liwanag na tila nang gigising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Nakatayo sa pintuan si Doña Caridad. Ang kanyang mga kamay ay nasa baywang at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit nang makita ang nakabukas na kahon at ang bracelet sa kamay ni Salome. "Anong ginagawa mo sa mga gamit ko?" ang sigaw ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa puot at kaba. "Magnanakaw ka ba?" "Meli, paano mo nalaman ang tungkol sa kahon na iyan?" Mabilis na itinago ni Salome ang bracelet sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang mga ribcage na tila isang ibong gustong kumawala. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Kahit na ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanginginig sa takot at sa bigat ng revelasyong hawak niya. "Pasensya na po, Doña Caridad." Ang nauutal na wika ni Salome. Pilit na iniiba ang direksyon ng kanyang paningin mula sa nanlilisik na mga mata ng matanda. "Nahulog po ang kahon habang inaabot ko ang ibabaw ng aparador. Hindi ko po sinasadya. Pinupulot ko lang po ang mga gamit ninyo." Lumapit si Doña Caridad. Ang bawat hakbang nito sa semento ng bodega ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Salome. Mabilis na dinampot ng matanda ang mga papel sa sahig at sinipat ang loob ng kahon. Nang mapansin nitong wala ang bracelet, lalong tumalim ang tingin nito sa kasambahay. "Siguraduhin mo lang, May. Tandaan mo kung nasaan ka lulugar sa bahay na ito. Isang maling galaw mo lang, itatapon kita sa kalsada na parang basurang walang pinanggalingan." Ang banta ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng nakatagong kaba na pilit niyang ikinukubli sa pamamagitan ng galit. Bago pa man makapagsalita muli ang matanda, isang maliit na figura ang lumitaw sa pintuan ng bodega. Si Lyra, ang batang may malulungkot na mata, ay tumatakbo patungo kay Salome. Agad itong yumakap sa binti ng kasambahay. Naghahanap ng kalinga na hindi kailanman ibinigay ng kanyang tunay na ina. "Mama May, let's go na po. I'm sleepy na. Please, sleep with me." Ang mahinang pakiusap ng bata. Isang dumi ng pandiri ang gumuhit sa mukha ni Doña Caridad habang nakatingin sa bata. "Tingnan mo ang sarili mo, Lyra. Napaka-cheap mong bata. Isang katulong ang hinahanap mo sa halip na ang iyong mommy. Umalis na kayo sa harap ko." Dinala ni Salome ang bata palayo. Ngunit bawat hakbang niya ay tila lumulubog sa putik. Sa loob ng kanyang bulsa, ang malamig na metal ng bracelet ay tila nag-aapoy. Nagpapaalala sa kanya na ang buhay na kinalakihan niya ay maaring isang malaking kasinungalingan. Nang makarating sila sa kwarto, pinagmasdan ni Salome si Lyra habang ito ay nahihimbing.
Hinanap niya ang kanyang sariling mga mata sa mukha ng bata. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga labi. Ang bawat pagkakahawig na dati niyang binaliwala ay tila sumisigaw na ngayon ang katotohanan. Kinagabihan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, lumabas si Salome sa hardin ng mansyon, gamit ang kanyang lumang cellphone na may basag na screen. Nanginginig niyang idiniyal ang numero ni Ator. Ramon ang tanging tao na alam niyang may sapat na kapangyarihan at katapatan upang tulungan siya. Ati, Ramon, kailangan ko po ng tulong ninyo. Ang bulong ni Salome sa kabilang linya. Habang panakanakang lumingon sa paligid upang masigurong walang nakikinig. May nahanap po ako. Isang bracelet. Bracelet ng anak ko na sinabi nilang namatay na. At si Lira. Ati, pakiramdam ko ay ninakaw nila ang anak ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang abogado. May, mabigat ang paratang mo. Pero kung totoo ang sinasabi mo, kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kailangan natin ng DNA test. Kaya mo bang kumuha ng sample mula kay Lira, kahit ilang hibla lang ng buhok na may kasamang ugat? Gagawin ko po. Ati, kahit anong mangyari. Ang determinadong sagot ni Salome. Siya, magkita tayo sa gate bukas ng madaling araw. Bago magising ang mga tao sa mansyon. Mag-iingat ka. May, hindi mo alam kung gaano kadelikado ang mga taong kinalalaban mo. Bumalik si Salome sa loob ng bahay na tila isang magnanakaw sa sarili niyang pinaglilingkuran. Pumasok siya sa kwarto ni Lira. Ang bawat hakbang ay maingat upang hindi lumikha ng anumang tunog sa sahig. Kinuha niya ang suklay ng bata na nasa ibabaw ng vanity table, sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone. Nakakita siya ng ilang hibla ng buhok na naiwan doon. Maingat niya itong kinuha at inilagay sa isang maliit na plastik, ngunit sa gitna ng kanyang ginagawa. Biglang gumalaw si Lira at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Mama Meli, what are you doing po? Napatigil ang mundo ni Salome. Lumuhod siya sa tabi ng kama at hinaplos ang noo ng bata. Wala lang ito. Anak, inayos ko lang ang suklay mo. Matulog ka na ulit. Mama May. Iiwan mo rin ba ako tulad ni Mami? Sabi ni Lola Caridad. Aalis ka daw po soon kasi bad girl ako. Ang boses ni Lira ay puno ng panginginig. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nadurog ang puso ni Salome. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Ang kanyang sariling mga luha ay hindi na rin napigilan. Hindi. Lira. Hinding-hindi ka iiwan ni Mama Meli. Hinding-hindi. Nang kumalma ang bata at muling makatulog, tumayo si Salome upang lumabas. Ngunit sa kanyang pagharap sa pintuan, tila tumigil ang kanyang paghinga. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpapakita ng isang mahabang anino na nakatayo sa labas ng kwarto. Isang anino na pamilyar ang tindig si Manang Rosa. Ang matanda ay nakatayo doon. Tahimik na nanonood. At ang kanyang mga mata ay tila nakabaon sa bawat galaw ni Salome. Gaano kaya katagal na naroon ang matanda? Narinig ba nito ang kanilang pag-uusap sa dilim ng pasilyo? Ang ngiti ni Manang Rosa ay tila isang babala na ang bawat hakbang ni Salome ay binibilang na. Akala mo ba ay hindi ko nakikita ang mga lihim mong kilos? Meli, isang hamak na katulong na nagmamarunong. Baka nakakalimutan mong sa isang kumpas ko lang ay mabubulok ka sa kalsada. Ang boses ni Manang Rosa ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Salome habang naglalakad siya sa pasilyo bitbit ang mga basang tuwalya. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Salome. Hawak niya sa loob ng kanyang palad ang maliit na resibo mula sa laboratorio na ibinigay ni Atiye. Ramon, kaninang madaling araw ang tanging pruweba na nagsimula na ang paghahanap niya sa katotohanan. Pilit na pinakalma ni Salome ang kanyang sarili. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pagtitiklop ng mga damit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang maliliit na damit ni Lira. Ang bawat tahi, ang bawat himulmol ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang maging matatag. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang utos ang bumasag sa katahimikan ng bahay.
Pinapatawag siya ni Yasmina sa marangyang sala. Nakatayo si Yasmina sa gitna ng silid. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at ang kanyang mukha ay balot ng isang plastik na ngiti. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang tumpok ng mga resibo mula sa ospital, mga bayarin ng yumaong ina ni Salome na binayaran ng mga Villarreal taon na ang nakalilipas. May, tinitingnan ko itong mga lumang record. Ang simula ni Yasmina. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng nakatagong banta. 500,000 piso. Iyan ang halagang ibinayad ko para lang hindi mamatay sa kanal ang nanay mo noon. At hanggang ngayon, hindi mo pa nababayaran kahit ang interes niyan. Napakabait ko. Di ba pinatira kita rito? Binigyan ng trabaho. Kahit na ang totoo ay wala ka namang silbi kundi ang magpunas ng sahig. Napayuko si Salome. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang bigat ng utang na loob ay tila isang tanikalang bakal na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Alam niyang ito ang paraan ni Yasmina upang pasukuin siya. Upang ipaalala na siya ay pag-aari ng pamilyang ito. Ngayon, May, gusto kong patunayan mo ang katapatan mo. Patuloy ni Yasmina habang inilalapag ang isang dokumento sa mesa. Pirman mo ito. Isang kasulatan na nagsasabing ikaw ang tanging responsable sa pagbibigay ng lahat ng gamot ni Hector. Na ikaw ang naghahanda. Ikaw ang nagpapainom. At walang ibang nakikialam. Para lang ito sa insurance. Huwag kang matakot. Napatitig si Salome sa papel. Alam niya ang ibig sabihin nito. Plano siyang gawing panakipbutas ni Yasmina sakaling may mangyaring masama kay Hector dahil sa mga lasong ipinapainom nito. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila bawat patak ng kanyang sariling dugo na ibinibigay niya sa mga demonyo. Tahimik na gumulong ang isang luha mula sa kanyang mga mata. Bumagsak sa puting papel at nag-iwan ng isang basang marka na tila selyo ng kanyang pagkabilanggo. Matapos ang sapilitang pagpirma, dinala ni Salome ang kanyang sugatang damdamin sa silid ni Hector. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang amo na nakadilat. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa tingin ng bilyonaryo. Lumapit si Salome at maingat na inayos ang buhok ni Hector. Sir, pirman ko na po ang papel. Wala po akong magawa. Kailangan ko pong manatili rito para kay Lira. Para sa inyo. Ang bulong ni Salome. Ang boses ay gumaralgal sa tindi ng dusa, sa gitna ng katahimikan ng silid. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang ulo ni Hector, na 2 taon nang hindi gumagalaw ng kusa, ay dahan-dahang gumalaw. Isang maliit, halos hindi mapansing pag-iling. Ang kanyang mga mata ay diretsyong tumingin sa hawak na kopya ng dokumento ni Salome. At muli, dahan-dahan siyang umiling isang malinaw na babala. Isang pagsisigaw na walang tunog na nagsasabing, "Huwag mong gawin ito." Napatakip ng bibig si Salome. Ang dokumento ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay at nagpaikot-ikot sa sahig. Ang kanyang takot ay nahaluan ng isang kakaibang pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Ang bilanggong nasa harap niya ay nakikipaglaban din kasama niya. Ngunit hanggang kailan sila makatatagal sa ilalim ng kapangyarihan ng mga taong ang puso ay kasing tigas ng bato? At anong gagawin ni Yasmina kapag nalaman niyang ang kanyang gulay na asawa ay nagsisimula ng gumalaw laban sa kanya? Hindi makapaniwala si Salome sa kanyang nasaksihan. Ang marahang pag-iling ni Hector ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa kanyang kawalang pag-asa. Nais niyang sumigaw. Nais niyang yakapin ang kanyang amo at itanong kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit bago pa man siya makakilos, ay muling naging blanko ang paningin ng bilyonaryo. Ang katawan nito ay muling naging tila isang estatwang walang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na ni Salome na hindi siya nag-iisa sa gitna ng digmaang ito. Kinagabihan, ang kapaligiran sa loob ng mansyon ay tila mas lalong bumigat. Sa gitna ng hapagkainan, habang naglilingkod si Salome ng hapunan,
Maririnig ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos na tumatama sa porselana. Nakaupo si Yasmina sa kabisera. Katabi si Doña Caridad na tila may pinag-uusapang mahalagang transaksyon. Napagpasyahan na namin. Caridad. Ang boses ni Yasmina ay walang bakas ng pag-aalinlangan habang humihigop ng mamahaling alak. Ibebenta na natin ang bahay na ito sa susunod na buwan. At tungkol naman kay Lira, hindi na siya pwedeng manatili rito. Masyado siyang malikot at nakadaragdag lang sa stress ko. Bukas na bukas. Ipapadala natin siya sa isang institusyon sa labas ng lungsod, isang ampunan para sa mga batang may problema sa pag-iisip. Doon siya nararapat. Halos mabitawan ni Salome ang pitsel ng tubig na hawak niya. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa puot. Si Lira, ang batang walang kinalaman sa kanilang mga kasamaan, ay itatapon na parang basurang nakasasagabal sa kanilang yaman. Narinig ni Lira ang usapan mula sa pintuan ng kusina. Patakbong lumapit ang bata at kumapit ng mahigpit sa baywang ni Salome. Ang maliliit na kamay ay nanginginig sa takot. Mama Meli, ayoko pong sumama please. Don't let them take me, ang palahaw ng bata na bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi nakapagtis si Salome. Lumuhod siya sa harap ni Yasmina. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ma'am Yasmina, nakikiusap po ako. Huwag po ang bata. Maayos po si Lira. Matalino po siya. Kung kailangan ninyong magbawas ng palamunin, ako na lang po. Huwag niyo lang po siyang ilayo sa akin. Sa pamilyang ito, isang mapait at mapang-alipustang tawa ang pinakawalan ni Yasmina. Walang babala ay itinulak niya ang kanyang paa. At ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos ay tumama sa dibdib ni Salome. Isang malakas na pagtulak na nagpabagsak sa kasambahay sa sahig. Wala kang karapatang magdikta sa akin. Meli, alipin ka lang na binili ko ang buhay. At ang batang iyan, wala siyang halaga sa akin, ang sigaw ni Yasmina habang sinenyasan si Manang Rosa. Rosa, kaladkarin mo ang batang iyan sa itaas at ikulong. Siguraduhin mong hindi makalalabas hanggang sa dumating ang kukuha sa kanya bukas. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Ang bawat sigaw ni Lira habang kinakaladkad palayo ni Manang Rosa ay tila mga punyal na humihiwa sa puso ni Salome. Sinubukan niyang humabol. Ngunit hinawakan siya ng 2 guwardiya sa utos ni Yasmina. Nakita na lamang niya ang isang maliit na piraso ng tela, isang laylayan ng kanyang duster na napunit dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Lira na naiwan sa sahig. Nang gabing iyon, matapos siyang itaboy sa maliit niyang silid, nanginginig na kinuha ni Salome ang kanyang lumang cellphone. May isang bagong mensahe mula kay Atiya. Ramon. Ang kanyang mga daliri ay tila nagyeyelo habang binubuksan ang PDF file na nakalakip sa mensahe. Sa ilalim ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng telepono. Binasa niya ang bawat salita, bawat numero, hanggang sa tumigil ang kanyang paningin sa pinakaibaba ng pahina. Probability of maternity 99. 500 yo. Ang mundong binuo ni Salome sa loob ng 8 taon ay tuluyang gumuho sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng pagkadurog, isang nag-aapoy na tapang ang biglang sumibol sa kanyang puso. Ang batang ikinulong sa itaas, ang batang itatapon bukas, ay hindi lang basta alaga. Si Lira ay ang kanyang sariling dugo, ang anak na ninakaw sa kanya, ang buhay na handa niyang ipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Napatakip ng bibig si Salome upang pigilan ang malakas na sigaw ng paghihirap na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila hinihiwa ng libu-libong patalim habang pinagmamasdan ang numerong 99% sa screen ng kanyang telepono. Sa loob ng 8 taon, pinaniwala siya ng mundo na ang kanyang anak ay isa ng malamig na bangkay. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, nalaman niyang ang kanyang sariling dugo ay nasa ilalim ng parehong bubong, na sinasaktan at minamaltrato ng mga taong itinuturing niyang amo. Ang bawat sampal na tinanggap ni Lira mula kay Yasmina ay tila muling bumalik sa alaala ni Salome. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay doble ang tindi.
Bawat pata ngang luha ngang bata. Bawat sugat sa tuhod nito. At bawat takot sa mga mata nito ay naging isang nag-aapoy na puot sa dibdib ni Salome. Nawala ang takot. Nawala ang pagiging mapagpakumbaba. Ang maamong tupa na si Salome ay tuluyan ng nilamon ng isang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang dokumentong sapilitang pinapirmahan sa kanya ni Yasmina kanina, ang papel na magtatali sa kanya sa anumang kasalanang gagawin ng kanyang amo. Walang pag-aalinlangan. Gamit ang kanyang mga nanginginig na kamay, pinunit ni Salome ang bawat piraso ng papel. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila tunog ng nababasag na tanikala ng utang na loob na matagal nang gumagapos sa kanya. Wala na siyang pakialam kung mabilanggo siya. Wala na siyang pakialam kung mamatay siya. Basta't mailigtas niya ang kanyang anak, palihim siyang lumabas ng silid. Bitbit ang isang maliit na hairpin, gamit ang kanyang karanasan sa pagiging maingat. Binuksan niya ang kandado ng kwartong pinagkulungan kay Lira. Ang tunog ng mekanismo ng pinto na bumubukas ay tila isang himig ng kalayaan. Pagpasok niya, nakita niya ang maliit na figura ni Lira na nakabaluktot sa isang sulok. Basang-basa ang mukha ng mga luha habang mahimbing na natutulog dahil sa pagkapagod. Lumapit si Salome at dahan-dahang kinalong ang bata. Sa unang pagkakataon, hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang ina. Niyakap niya ng mahigpit si Lira. Anak. Anak ko. Ang bulong ni Salome. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding pagmamahal. Naramdaman niya ang init ng katawan ng bata, ang amoy ng buhok nito, at ang maliit na tibok ng puso nito na katulad ng sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng dusa ay tila nagkaroon ng katuturan. Nag-impake siya ng ilang gamit sa isang lumang bag. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Atiyo. Ramon, ilalabas ko si Lira at Sir Hector ngayong gabi. Tulungan mo ako. Alam niyang hindi niya maiiwan si Hector, ang lalaking naging tanging saksi sa kanyang mga paghihirap at ang lalaking alam niyang nakikipaglaban din para sa kanyang buhay. Ngunit habang maingat siyang naglalakad sa pasilyo patungo sa silid ni Hector, napatigil siya sa likod ng isang malaking haligi. Ang tunog ng mabibigat na hakbang at ang pabulong na pag-uusap ni Yasmina at Lucio ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Papunta sila sa silid ni Hector. Tapusin na natin si Hector ngayon. Ang boses ni Lucio ay puno ng kasabikan at kawalan ng awa. Hawak ko na ang vial. Isang saksak lang nito sa kanyang swero. At sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng yaman niya ay magiging atin na. Napaatras si Salome. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader habang ang kanyang dibdib ay mabilis na humahampas. Ang orasan ng kamatayan ay nagsimula ng tumakbo. At siya lamang ang tanging nakatayo sa pagitan ng mga mamamatay tao at ng lalaking unti-unti na niyang natututunang mahalin. Nagsimulang humagupit ang bagyo sa lungsod ng Makati. Natila nakikiramay sa nag-aapoy na tensyon sa loob ng mansyon ng mga Villarreal. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa mga bintanang salamin ay tila mga bala na gustong pumasok at sumira sa lahat. Ang malalakas na hanging dumarating ay nagpapayanig sa pundasyon ng bahay. Habang ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay panandali ang nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag sa madilim na pasilyo, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang mansyon ay nilamon ng kabuuang kadiliman, dahilan upang lalong tumindi ang kabog sa dibdib ni Salome. Hawak niya sa kabilang kamay ang nanginginig na si Lira. At sa kabila naman ay ang naguguluhang si Diego na kanina lang ay kinuha niya mula sa kwarto nito. Dito lang kayo. Diego. Lira. Ang mahinang utos ni Salome habang iginigiya ang dalawang bata sa loob ng isang malaking walk-in closet sa dulo ng pasilyo. Huwag kayong gagawa ng anumang ingay. Kahit anong marinig ninyo. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako ang tumatawag sa inyo. Pangako. Babalikan ko kayo. Matapos masigurong ligtas ang mga bata. Mabilis na tinahak ni Salome ang daan patungo sa silid ni Hector. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay hindi lumilikha ng tunog. Ngunit ang kanyang sariling paghinga ay tila isang malakas na huni sa kanyang pandinig. Pagdating niya sa pintuan, dahan-dahan niya itong itinulak. Sa loob,
Ang tanging liwanag ay nagmumula sa bawat kislap ng kidlat mula sa labas. Nakita niya ang bulto ni Lucio na nakatayo sa tabi ng kama ni Hector. Hawak ang isang maliit na hiringgilya na ang dulo ay kumikinang sa dilim. Sa gilid ay nakatayo si Yasmina. Ang mukha ay balot ng isang demonyong ngiti habang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang kabit. Paalam, Hector. Sa wakas, ang yaman mo ay mapupunta na sa tamang kamay. Ang boses ni Yasmina ay isang malamig na bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Huwag kang mag-alala. Gagastusin namin ang pera mo ng may kasiyahan. Dahan-dahang inilapit ni Lucio ang dulo ng karayom sa swero ni Hector. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras para kay Salome. Nakita niya ang mga mata ni Hector na nakadilat. Blanco, ngunit alam niyang puno ng huling pakiusap. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa takot. Ngunit nang maalala niya ang bracelet ni Lyra sa kanyang bulsa, ang takot ay napalitan ng isang desperadong lakas, bago pa man mabaon ang karayom sa swero. Mabilis na kinuha ni Salome ang isang mabigat na porselanang florera mula sa mesa sa gilid ng pinto. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, ibinato niya ito sa direksyon ni Lucio. Ang tunog ng pagbagsak at pagkadurog ng florera sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid. Dahilan upang mapatalon sa gulat sina Lucio at Yasmina. Walang hiya kayo, mga mamamatay tao, ang sigaw ni Salome, habang mabilis na lumalapit sa kama upang harangan ang kanyang amo. Nabitawan ni Lucio ang hiringgilya dahil sa gulat. Ang lason ay kumalat sa sahig. Humalo sa mga basag na piraso ng porselana. Ang mukha ni Yasmina ay namula sa matinding galit nang makita ang kasambahay na nangingialam sa kanilang plano. Ikaw na naman. Akala ko ba ay nakakulong ka na? Hampas lupa ang bulyaw ni Yasmina. Ang boses ay nanginginig sa puot. Lumingon si Lucio kay Salome. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang dahan-dahang humuhugot ng isang matalim na patalim mula sa kanyang likuran. Ang kislap ng bakal ay tila sumasabay sa bawat pagguhit ng kidlat sa labas. Masyado kang pakialamera. Yaya, kung gusto mong sumama sa amo mo sa impyerno, hindi kita tatanggihan. Ang banta ni Lucio habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kinaroroonan ni Salome. Naiwan si Salome na nakatayo sa harap ni Hector. Ang kanyang mga braso ay nakabukas upang protektahan ang lalaki. Habang ang talim ng kutsilyo ay papalapit na sa kanyang lalamunan, sumugod si Lucio sa gitna ng kadiliman. Ang talim ng patalim ay kumislap kasabay ng mabilis na pagguhit ng kidlat sa labas ng bintana. Ang bawat hakbang nito ay puno ng puot. Handang pumatay upang makuha ang kayamanang matagal na niyang ninanasa. Sinubukan ni Salome na umiwas. Ngunit ang bawat galaw niya sa loob ng madilim na silid ay tila pagtulak sa sarili sa bingit ng kamatayan. Mamatay ka na. Yaya, masyado kang naging hadlang sa amin ang bulyaw ni Lucio. Ang boses ay nanginginig sa galit habang iwinawasiwas ang kutsilyo sa hangin. Sa gilid, nakatayo si Yasmina. Ang mukha ay balot ng malupit na halakhak habang pinapanood ang bawat paghihirap ni Salome. Tapusin mo na yan. Lucio, ayoko nang makita ang pagmumukha ng aliping iyan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas at pumasok si Lyra. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang umiiyak ng palahaw. Hindi natiis ng bata ang takot sa loob ng closet at sinundan ang boses ni Salome. Mama Meli ang sigaw ni Lyra habang patakbong lumalapit sa kinaroroonan ni Salome. Napatigil si Lucio. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang bata. Sa kanyang pagkadesperado, itinuon niya ang talim ng patalim kay Lyra upang manahimik ang bata at hindi na makatawag ng pansin sa mga guwardya sa labas. Walang pag-aalinlangan. Ginamit ni Salome ang kanyang buong katawan upang harangan ang bata. Sa isang mabilis na pagkakataon, sinalo ni Salome ang saksak na dapat ay para kay Lyra. Naramdaman niya ang matalim na hapdi na tila isang nag-aapoy na bakal na gumuhit sa kanyang braso at bahagi ng kanyang balikat. Ang init ng sarili niyang dugo ay dahan-dahang gumapang sa kanyang balat. Nagmamarka sa kanyang puting uniforme. Bumagsak si Salome sa malamig na sahig.
ngunit nanatiling nakayakap ng mahigpit kay Lyra. Itinatago ang mukha ng bata sa kanyang dibdib upang hindi nito makita ang karahasan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang mabuhay para sa batang ito. Huwag. Huwag mong sasaktan ang anak ko, ang sigaw ni Salome. Ang boses ay gumaralgal sa tindi ng sakit at pagmamahal. Napatigil si Yasmina. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay nang marinig ang huling salitang binigkas ni Salome. Anak, ano ang sinasabi mo? Hampas lupa, nababaliw ka na ba? Muling itinaas ni Lucio ang patalim. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyong tapusin na ang lahat ng buhay sa loob ng silid na iyon. Pumikit si Salome. Niyakap ng lalong mahigpit si Lyra at inihanda ang sarili na sa huling hagupit ng tadhana. Hinihintay niya ang sakit, ang dilim, at ang katapusan ng lahat ng kanyang dusa. Ngunit ang huling saksak ay hindi kailanman dumating. Ang katahimikan ng silid ay muling binalot ng isang nakatutulig na kislap ng kidlat. Sa liwanag nito, nakita ni Salome ang isang eksenang hindi niya malilimutan habang buhay. Isang malaki at maputlang kamay ang mahigpit na nakapulupot sa pulso ni Lucio. Pinipigilan ang patalim sa hangin. Isang kamay na matagal nang inakalang walang buhay. Isang kamay na tila bakal sa tindi ng pagkakahawak. Dahan-dahang inangat ni Salome ang kanyang paningin. Nakatayo sa kanyang harapan si Hector. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit na tila isang halimaw na kakagising lang mula sa mahabang pagkakahimbing. Dahan-dahang iminulat ni Salome ang kanyang mga mata. Pilit na iniiwasan ang dilim na kanina lang ay tila katapusan na ng lahat. Ngunit ang bumulaga sa kanya sa gitna ng bawat kislap ng kidlat ay hindi ang talim ng kutsilyo, kundi ang likod ng isang lalaking matagal na niyang pinoprotektahan. Nakatayo si Hector. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na tore na hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Ang kanyang mga balikat, na dati ay tila lupaypay at walang buhay, ngayon ay nag-aapoy sa matinding awtoridad. Ang mga kamay na inakalang paralisado ay tila bakal na nakasakal sa pulso ni Lucio, na ngayon ay nanginginig sa matinding takot at sakit. Hindi ko akalaing ang mga ahas na pinapakain ko ay ganito kapangahas na manuklaw sa loob mismo ng aking tahanan. Ang boses ni Hector ay umalingaw-ngaw sa silid. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na narinig ni Salome ang boses ng amo malalim, malamig, at punong-puno ng kapangyarihang nakapaninindig balahibo. Nanlaki ang mga mata ni Yasmina. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay na tila isang bangkay. Hector, nakakalakad ka, nakakapagsalita ka, ang nauutal na tanong ng ginang habang dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Walang sinabi si Hector. Sa isang mabilis at malakas na galaw, binali niya ang pulso ni Lucio. Ang tunog ng buto na bahagyang nagingay ay kasunod ng pagbagsak ng patalim sa sahig. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Hector na nagpatumba sa kabit ni Yasmina. Dahilan upang mawalan ito ng malay sa gitna ng mga basag na porselana, napatakbo si Yasmina patungo sa pintuan upang tumakas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ay bumukas ito ng malakas. Bumulaga si attorney Ramon kasama ang ilang mga armadong pulis na tila kanina pa naghihintay sa labas. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumama sa mukha ni Yasmina. Inilalantad ang kanyang takot at kasamaan. Tapos na ang palabas mo, Yasmina, ang malamig na wika ni Attorney Ramon. Ngunit hindi na binigyan ni Hector ng pansin ang kanyang asawa. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Salome na duguan pa rin at nakayakap kay Lyra. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Salome ang init ng mga braso ni Hector habang maingat siyang binubuhat nito. Walang pakialam ang bilyonaryo kung madungisan ng dugo ang kanyang mamahaling damit. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Ligtas na kayo. Hindi ko nahahayaang saktan ka pa nila. May. Ang bulong ni Hector. Ang boses nito, na dati ay tila isang malayong alaala, ngayon ay puno ng panginginig at matinding pag-aalala. Tumingin si Salome sa mga mata ni Hector. Sa gitna ng sakit ng kanyang sugat,
Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat haplos ni Hector sa kanyang mukha ay tila gamot na nagpapahilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sir, si Lyra po. Ang anak ko. Ang mahinang sambit ni Salome bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin dahil sa pagkapagod at pagkawala ng dugo. Hinigpitan ni Hector ang pagkakahawak kay Salome. Ang kanyang mukha ay idinampi sa buhok ng babae habang ang sarili niyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak. Sa gitna ng kaguluhan at ng bulyaw ng mga pulis sa labas, tanging ang tibok ng puso ni Salome ang nais niyang marinig. Ang halimaw ay muling nagising. Hindi upang manira, kundi upang protektahan ang kaisa-isang taong nagturo sa kanya kung paano muling magmahal ng totoo. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tanging tunog na nagpapabalik sa ulirat ni Salome ay ang mahina at regular na tunog ng makinang sumusubaybay sa kanyang tibok ng puso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sinalubong ng amoy ng gamot at ang malambot na liwanag ng umaga na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila mabigat. At ang sakit sa kanyang braso ay nananatiling mahapdi. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho nang maramdaman niya ang init ng maliliit na kamay na nakakapit sa kanyang kabilang palad. Sina Lyra at Diego ay mahimbing na natutulog sa gilid ng kanyang kama. Ang kanilang maliliit na mukha ay bakas pa rin ng pagod at takot mula sa nagdaang gabi. Sa isang silya, sa tapat nila, nakaupo si Hector. Hindi na ito ang lalaking nakaratay at walang buhay na tinitingnan niya noon. Suot ang isang malinis na puting polo. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala habang nakatitig sa kanya. Gising ka na pala. Ang mahinang wika ni Hector. Ang boses ay puno ng panginginig na tila isang malaking pasan ang naalis sa kanyang dibdib. Ligtas na ang mga bata. May. At ligtas ka na rin. Habang nagaganap ang tahimik na sandaling iyon sa ospital, isang malaking bagyo naman ng katotohanan ang humahagupit sa istasyon ng pulisya. Sa loob ng madilim na silid ng investigasyon, nakaupo si Yasmina. Ang kanyang marangyang ayos ay sira-sira na at ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot. Sa tapat niya, inilatag ni Aturi. Ramon ang isang laptop at pinindot ang play button. Bumulaga sa screen ang malinaw na video mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng smoke detector sa silid ni Hector. Nakita ang bawat sandali ng pagtataksil ang pakikipaghalikan ni Yasmina kay Lucio sa tapat ng asawa. Ang pagpapalit ng mga gamot at ang ng pagtatangkang pagpatay. Inilabas din ng abogado ang resulta mula sa laboratorio tungkol sa vial na hawak ni Lucio. Ito ay isang uri ng lason na unti-unting nagpapatigil sa paghinga. Ngunit ang pinakamatinding dagok para kay Yasmina ay ang pagdating ng balita tungkol sa kanyang ina. Si Doña Caridad ay naaresto sa paliparan habang nagtatangkang sumakay ng eroplano patungong Macau. Bitbit ang mga alahas at pera na ninakaw mula sa kaban ng mga Villarreal. Kasabay nito, inilabas din ni Aturi. Ramon ang opisyal na dokumento ng DNA test na nagpapatunay sa krimen ng pagpapalit ng sanggol 8 taon na ang nakalilipas. Wala ka nang matatakasan. Yasmina, ang malamig na wika ni Aturi. Ramon, mula sa attempted murder hanggang sa child trafficking at fraud. Gugugulin mo ang natitirang buhay mo sa likod ng rehas. Sa gitna ng kanyang pagkadesperado, humingi ng pagkakataon si Yasmina na makausap si Hector bago siya tuluyang dalhin sa kulungan. Sa pasilyo ng istasyon, habang nakaposas ang kanyang mga kamay, nakaharap niya ang kanyang asawa. Sinubukan ni Yasmina na lumuhod at umiyak. Ginagamit ang mga nakaraang alaala upang makuha ang awa nito. Hector, please. Patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin. Para sa pamilya natin. Ang nanginginig na pakiusap ni Yasmina, tiningnan siya ni Hector ng walang anumang emosyon. Ang pag-ibig na dati niyang nararamdaman para sa babaeng ito ay matagal na ring namatay kasabay ng kanyang pagkaparalisa. Dahan-dahang itinaas ni Hector ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang gintong wedding ring. Bago ito marahang inilapag sa mesa sa harap ni Yasmina.
Wala kang pinatay kundi ang sarili mong pagkatao. Yasmina, ang huling wika ni Hector bago malamig na tumalikod at naglakad palayo. Habang hinihila ng mga pulis si Yasmina patungo sa selda, isang huling sigaw ang pinakawalan ng ginang na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang sigaw na tila isang huling turok ng lason sa puso ni Salome na nooy nakikinig sa kabilang linya. Akala mo ba ay panalo ka na? Melly, ang lalaking yan. Ginamit ka lang. Alam niya ang lahat mula pa noon. Hinayaan niyang saktan ka namin para lang makuha ang gusto niya. Huwag kang magpakatanga. Sa loob ng silid ng ospital, napatitig si Salome kay Hector na kararating lang mula sa presinto. Ang kanyang puso ay muling binalot ng isang malamig na pagduda. Sir, totoo ba? Totoo ba ang sinabi ni Yasmina na alam niyo ang lahat mula pa noong una? At hinayaan niyo lang kaming saktan nila. Ang katahimikan sa loob ng puting silid ay mas masakit kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Salome sa loob ng 2 taon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hector. Naghahanap ng isang pagtanggi. Isang paliwanag na magsasabing nagsisinungaling lang si Yasmina. Ngunit ang pag-iwas ng tingin ni Hector at ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa gilid ng kama ay sapat na upang ibigay ang kasagutan na kinatatakutan ni Salome. Sir Hector, tumingin ka sa akin. Sabihin mo ang totoo. Ang boses ni Salome ay halos pabulong. Ngunit bawat salita ay tila may bigat ng isang hatol. Alam mo ba ang lahat? Noong panahong hinahayaan ko silang saktan ako. Noong panahong nilalason ka nila. Nakikita mo ba kami? Ginagamit mo ba ako para lang masiguro na mabubulok sila sa kulungan? Huminga ng malalim si Hector. Ang kanyang dibdib ay gumagalaw ng mabilis sa tindi ng pagsisisi. Sa simula, May. Oh, nakakulong ako sa sarili kong plano. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Mga video, mga dokumento na hindi nila matatakasan. At ikaw ang tanging saksi na may malinis na puso na magpapatotoo sa lahat ng kasamaan nila. Akala ko, sapat na ang protektahan kita sa huli. Hindi ko naisip na ang bawat segundong paghihintay ko ay isang habambuhay na sugat para sa iyo. Mapait na napangiti si Salome. Habang ang mga luha ay mabilis na naglandas sa kanyang mga pisngi. Nakita mo silang sinasampal si Lira. Nakita mo akong nagmamakaawa sa paanan nila habang sinisipa ako ni Yasmina. At nanatili kang nakahiga. Sir, para sa pera mo, para sa kumpanya mo, hinayaan mong maranasan ng sarili mong anak ang impyerno para lang sa isang perpektong plano. May, hindi ko alam noon na si Lira ay anak mo. Ang mabilis na depensa ni Hector. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang kamay ni Salome. Ngunit mabilis itong binawi ng babae. Noong nalaman ko ang katotohanan mula kay Ati, Ramon, huli na, nakakulong na ako sa sarili kong laro. Patawarin mo ako. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang bukas ninyong dalawa. Ang bukas na binuo sa kasinungalingan ay hindi kailanman magiging payapa. Sir, ang malamig na wika ni Salome. Iniligtas mo nga ang buhay namin mula sa lason ni Yasmina. Pero nilason mo rin ang tiwalang ibinigay ko sa iyo. Hindi ko kaya ang isang buhay na bawat haplos at bawat salita ay kailangan pang pagdudahan kung bahagi ba ng isang plano. Sa kabila ng panghihina, pinilit ni Salome na tumayo mula sa kama. Sinubukan siyang pigilan ni Hector. Ngunit ang determinasyon sa mga mata ng babae ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Sa harap ng kanyang mga anak sina Diego at Lira na ngayon ay gising na at naguguluhan sa tensyon, nagpasya si Salome. Sasama ako sa iyo. Mama May. Ang mahinang sabi ni Lira. Ang maliit na kamay ay humawak sa laylayan ng duster ni Salome. Tumingin si Salome kay Diego. Ang batang naging anak na rin ang turing niya. Lumapit si Diego at niyakap ang kanyang ama. Ngunit tumingin ito kay Salome na may pangako sa mga mata na hindi sila magkakalayo. Bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanilang kakaunting gamit at ang silver bracelet na naging susi ng katotohanan. Lumakad si Salome palabas ng silid ng ospital. Hindi siya lumingon. Hindi niya tiningnan ang lalaking bilyonaryo
na ngayon ay naiwang mag-isa sa gitna ng kanyang kayamanan. Ang mga balikat ay bagsak sa tindi ng panghihinayang. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Laguna, ang bango ng bagong luto na pandesal ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Isang simpleng panaderya ang nakatayo sa tabi ng kalsada. May karatula na Lira's Bakery. Sa loob, abala si Salome sa pag-aayos ng mga tinapay. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag at payapa. Sa maliit na mesa sa gilid, masayang nagkukulay si Lira ng kanyang notebook. Ang katahimikan ng umaga ay naabala ng tunog ng isang marangyang sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng panaderya. Ang makintab na itim na sasakyan ay tila hindi nababagay sa simpleng kapaligiran ng nayon. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at ang tunog ng bell sa pinto ng panaderya ay umalingaw-ngaw habang may isang taong pumasok. Napatigil si Salome sa kanyang ginagawa. Ang amoy ng pamilyar na pabango ay agad na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin at nakita ang isang lalaking hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt. Bitbit ang isang bungkos ng paborito niyang bulaklak. Hindi na ito ang bilyonaryong si Hector Villarreal na nakasanayan ni Salome na nakasuot ng mamahaling suit at balot ng autoridad. Ang lalaking nakatayo sa harap ng counter ng kanyang maliit na panaderya ay nakasuot lamang ng simpleng puting polo shirt na may bahagyang mantsa ng alikabok mula sa biyahe. At ang kanyang buhok ay tila ginulo ng hangin. Sa likuran niya, mabilis na pumasok si Diego, na agad na nagliwanag ang mukha nang makita ang kapatid. Lira ang masayang sigaw ni Diego. Hindi na hinintay ng bata ang pahintulot at agad na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Lira. Ang dalawang bata ay nagyakapan ng mahigpit. Ang kanilang mga tawa ay tila isang masayang himig na pumuno sa bawat sulok ng panaderya. Naiwang nakatitig si Salome kay Hector. Ang hawak niyang sipit ng tinapay ay dahan-dahang ibinaba sa tray. "Bakit ka nandito?" "Sir Hector, paano mo nahanap ang lugar na ito?" ang mahinang tanong ni Salome. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. "Hinanap ko ang kaisa-isang lugar kung saan naninirahan ang puso ko." "May." Ang seryosong sagot ni Hector. Hindi siya lumapit ng mabilis. Sa halip ay nanatili siya sa tamang distansya bilang respeto sa puwang na hiningi ng babae. "Hindi ako nandito para pilitin kang bumalik sa Makati. Nandito ako dahil gusto kong makita kung paano ka magsimula. At kung papayagan mo ako, gusto kong maging bahagi nito." Hindi sumagot si Salome. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa paglilinis ng mga mesa. Ngunit hindi siya hinayaan ni Hector. Kinuha ng bilyonaryo ang basahan mula sa kamay ni Salome at siya mismo ang nagpunas ng mga rehas ng bintana at mga silya. Ang mga kamay na dati ay pumipirma lang ng mga bilyong kontrata ay ngayon ay nagbubuhat ng mga sako ng harina at naglilinis ng mga natapon na mumo ng tinapay. Lumipas ang mga araw, at ang presensya ni Hector ay naging bahagi na ng umaga ni Salome. Nanunuluyan siya sa isang maliit na inn sa bayan at tuwing 5:00 ng madaling araw ay nasa panaderya na siya. Hindi siya nagrereklamo sa init ng pugon o sa pagod ng pagtayo ng matagal. Binibili niya ang lahat ng tinapay na hindi na ibebenta sa hapon at ipinamamahagi ito sa mga bata sa lansangan. Suot ang isang ngiting ngayon lang. Nakita ni Salome, isang ngiting tunay at payapa. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng panaderya, iniabot ni Salome ang isang baso ng malamig na tubig kay Hector. Bakas sa mukha ng lalaki ang pagod. Ang kanyang noo ay butil-butil ang pawis mula sa pagbubuhat ng mga kahoy na panggatong. Dahan-dahang kinuha ni Salome ang kanyang panyo mula sa bulsa. Sa isang hindi sinasadyang pagkilos ng kalinga, marahan niyang pinunasan ng pawis sa noo ni Hector. Napatigil ang lalaki. Ang kanyang paningin ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Salome. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. At ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang tibok ng kanilang mga puso. "May." Ang mahinang tawag ni Hector. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa palad ni Salome na nasa kanyang mukha pa rin. "Alam kong malaki ang pagkakamali ko.
Alam kong ginamit ko ang katapatan mo para sa sarili kong plano. Pero sa loob ng 6 na buwan na wala ka, natanto ko na ang lahat ng yaman ko ay walang silbi kung wala ang kaisa-isang taong nagturo sa akin na maging tao muli. Huminga ng malalim si Hector. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at katapatan. Hindi ko maibabalik ang mga taong nawala sa atin. Hindi ko mabubura ang sakit na idinulot ko. Pero hayaan mong ibigay ko sa iyo ang natitirang mga araw ko. Hindi bilang amo, kundi bilang isang lalaking handang maglingkod sa iyo at sa mga anak natin. Pwede ba tayong magsimula muli? May, naiwang nakatitig si Salome sa lalaking nasa harap niya. Nakita niya ang bilyonaryong isinuko ang lahat para sa isang simpleng buhay sa probinsya. Nakita niya ang ama na handang magpawis para sa kanyang mga anak. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang lalaking tunay na nagsisisi. Mapapatawad na ba talaga ni Salome ang nakaraan para sa isang bagong bukas